Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Alam ni Lasho na ang grupong ito ng mga hindi karapat-dapat ay malamang na naghahangad ng mga kayamanan sa loob ng kahon. Ngumisi si Ming Shirin, ang kahon ay napakamahiwaga at hindi mabubuksan ng puwersahan. Ang huling sandata, ang emotional ring, ay nasa kamay ng master, hindi nila makukuha ang anumang bagay mula sa kahon. Nahulaan na ni Lasho ang ganoon. Sa pagdating ni Old Seventh, malamang na hindi niya basta-basta iiwan ang ganoong kahon ng kayamanan na walang bantay. Ang mga kayamanang inihayag ng Evil Sky Pavilion ay sagana na, ang isa pa o kulang ay hindi makaaakit ng atensyon ng mga cultivator sa buong mundo. Sa halip na hayaang manatiling nakakulong ang mga kayamanan, mas mabuting buksan ito. Sino ang makakaagaw nito mula sa siyam na disipulo na ito ng walang detalyadong plano at pukana? Isantabi muna natin ang usapin ng kahon sa ngayon, dagdag niya. Nang marinig ang mga salita ng master, humakbang si Little Yuaner at inabot ang isang sulat kamay na maniskrito, "Master, ito ang teknik ng cultivation na kinopya ng iyong disipulo, pakitingnan." Pagkatapos ay isinuot ni Lasho ang kanyang salamin sa pagbabasa at maingat na sinuri ito. Binibigyang diin ng Taijing Jade Scroll ang pagsasama ng mga teknik ng katawan at mga teknik ng kamao. Walang pagod na pagpapadaloy ng chinang langit at lupa sa katawan ng isang tao upang mapahusay ang antas ng cultivation ng isang tao. Ang teknik na ito ay walang kapantay, ninanakaw ang asensya ng langit at lupa, lubhang malalim. Sa kabutihang palad, nakabisado ko ang mga mnemonics at paraan ng pagpapalipat-lipat ng chi para sa mga teknik na ito. Masasabi ko kung saan may mga pagkukulang sa pamamagitan lamang ng isang beses na pagbabasa nito. Matapos ang maingat na pagbilang, lumilitaw na kulang ito ng humigit kumulang 10 mahalagang linya ng teknik. Hiniling ni Lasho kay Little Yuaner na dalhin ang mga gamit sa pagsusulat. Gamit ang panulat sa kamay, kinumplito niya ang mga nawawalang bahagi ng Taijing Jade Scroll. Nakakagulat, kahit na kulang ang 10 linya na iyon, nagawang linangin ni Little Yuaner ang mga hindi kumpletong bahagi sa pamamagitan ng kanyang sariling talento at pagsasanay. Ang mas nakakagulat pa ay ang hindi siya nahulog sa anumang uri ng pagkasira ng isip dahil sa mga nawawalang bahagi. Gayunpaman, nakumpleto at pinino ko na ang teknik, simulan mo itong sanayin mula ngayon, utos ni Lasho. Nang marinig ang mga salita ng kanyang master, labis na naantig si Little Yuaner at napuno ng luha ang kanyang mga mata. "Salamat, Master. Susundin ko ang iyong mga inaasahan at maglalayong pumasok sa Nascent Divinity Tribulation Realm sa lalong madaling panahon." Inabot din ni Xiaoyu at Duan Mushi ang kanilang mga sulat kamay na kopya. Ayaw palampasin ni Ming Shirin ang pagkakataong ito at mabilis na bumalik upang gawin ang kanyang sariling transcription. Halos kumpleto na ang Heavenly One Decree, kulang na lamang ng ilang linya. Mabilis itong nakumpleto ni Lasho matapos ang maikling sulyap. Tungkol naman sa Radiant Jade Technique, ang mga nawawala ay mga pangunahing elemento. Ang teknik na ito ay isang tunay na walang kapantay na paraan ng paglilinang, na may malalim na kapangyarihan. Kapag isinagawa, ang balat ay nagiging transparent na parang jade. Sa halip na kumalat, ang nilinang na enerhiya ay nananatili sa loob, na nagpapahintulot sa nagsasanay na hindi lamang makatipid ng panloob na enerhiya kundi pati na rin ang pagtaas nito, na nakakamit ang isang estado ng walang humpay, walang hanggan, walang pag-iimbot na paglilinang. Iyon ang huling mantra ng Radiant Jade Technique. Kinumplito ni Lasho ang mga nawawalang bahagi ng Radiant Jade Technique at iniabot ang mga ito kay Xiaoyu, na inutusan siyang isantabi ito hanggang gumaling ang kanyang mga sugat. Tuwang-tuwa na mabilis na kinilala ni Xiaoyu, matagumpay na nakumpleto ng disipulo ang mga teknik, Taijing Jade Scroll, Heavenly One Decree, Radiant Jade Technique. Tumanggap ng merit point 600. Nang marinig ang abiso ng sistema, medyo nagulat si Lasho. Palaging nagpipigil si Ji Tiandao sa pagtuturo ng mga teknik sa kanyang mga disipulo. Bukod sa paghihigpit sa mga teknik mismo, mayroon ding mga personal na limitasyon na itinakda sa paggamit ng mga sandata. Ngayon na ang mga paghihigpit na ito ay inalis, naiintindihan na nagulat ang kanyang mga disipulo.
Matapos kumpletuhin ang mga nawawalang bahagi ng kanilang mga teknik, ibinaba niya ang kanyang panulat at sinabi, na kumpleto ko na ang inyong mga teknik, huwag ninyo akong bigan sa inyong hinaharap na paglilinang. Nang marinig ito, agad na yumuko ang tatlong disipulo at sinabi, hindi namin bibiguin ang master. Samantala, nagpaalam si Xia kay Yan Shangrong at nagtungo sa God Capital. Sa loob ng teritoryo ng God Capital, isang malaking lumilipad na karwahe ang dahan-daang umakyat mula sa Prince Chase Mansion, patungo sa labas ng kabisera. Ang karwahe ay napapaligiran ng maraming cultivator na nagsisilbing mga gwardya nito. Pinanood ni Xia ang tanawing ito at bahagyang ngumiti, talagang matapang at lubos na bihasa ang aking panganay na senior brother, naglakas loob na pumunta sa Prince Chase Mansion. Naisip niya, tinanong ng isa niyang subordinate, Master, susundan ba natin sila? Umiling si Xia, hindi na kailangan, maghintay kayong lahat dito. Sa pagsasabi nito, kinuha niya ang mahiwagang kahon ng kayamanan sa kanyang kamay at lumipad patungo sa malaking lumilipad na karwahe. Bagaman malaki ang karwahe, idinisenyo ito para sa ginhawa kaysa sa bilis. Nakatayo sa harap ng karwahe, nakatanaw sa lupa sa ibaba, ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may natatanging mga katangian ng mukha. Siya si Yin Hai, ang numero 1 disipulo ng Evil Sky Pavilion at kasalukuyang pinuno ng nangungunang demonic sect sa mundo, ang Underworld Sect. Master, aabutin ng 3 oras ang paglalakbay mula sa God Capital patungo sa Pingan Mountain, marahil ay dapat kang magpahinga ng maaga, seryosong tugon ng lalaking nasa katanghaliang gulang, si Yin Hai. Bihira akong umalis sa Pingan Mountain, natural na gusto kong lubos na pahalagahan ang mga kahangahangang tanawing ito. Mula lamang sa itaas ng lumilipad na karwahe na ito ko ito makikita. Kapag nakatayo ka sa pinakamataas na punto, kahit ang God Capital ay maaaring year-okon sa ilalim ng iyong mga paa. Nang marinig ito, tumugon ang babaeng subordinate ng may papuri, nagsasabi ng katotohanan ang master. Kumunot ang noo ni Yin Hai, anuman ang sabihin ko sa kanila, sumasang-ayon lang sila ng hindi nag-iisip. Talagang hindi ka wili-wili. Sa sandaling iyon, lumapit ang isa pang subordinate, may papalapit. Walang pakialam na sabi ni Yin Hai, patayin sila. Ngunit ang taong ito ay may napakataas na antas ng cultivation at sinabi na gusto mo siyang makilala, impormo ng subordinate. Nang marinig ito, biglang nag-intriga si Yin Hai, kawili-wili. Lumipat siya sa kabilang panig ng karwahe. Doon niya nakita ang isang lalaki, na may hawak na mahiwagang kahon ng kayamanan na nakatayo sa hangin sa ibaba niya. Panganay na senior brother, matagal na tayong hindi nagkikita, bati ni siya habang lumulutang siya. Pataasin mo siya, utos ni Yin Hai. Nang marinig ang kanyang utos, nilinaw ng 4 na gwardya sa ibaba ang daan at nagpakita si siya sa lumilipad na karwahe. Masayang makita ka, panganay na senior brother, sabi ni siya habang lumalapag siya. Tiningnan siya ni Yin Hai at bahagyang ngumiti, karaniwan kang abala sa walang katapusang gawain, kaya ano ang nagdala sa iyo sa God Capital ngayon? Panganay na senior brother, ang aking darknet ay hindi naman sentro ng walang katapusang responsibilidad. Sa kabaligtaran, ikaw ang umalis sa Pingan Mountain upang personal na bisitahin ang Prince Chase Mansion. Ano ang nagdala sa iyo rito? Umiling si Yin Hai, pinatay ng iyong ikalawang senior brother ang ilan sa aking mga tao. Kung hindi ako personal na kikilos, dahil sa kanyang ugali, malamang na muli siyang umatake. Panganay na senior brother, pakalmiin mo ang iyong galit. Isang lalaking nagngangalang Qin Wen lang ang napatay. Sa ibabaw, nangako si Qin Wen ng katapatan sa Underworld Sect ngunit palihim na nakikipagsabuatan sa Cloud Sky at Luxiang Sect. Talagang inalis ng iyong ikalawang senior brother ang isang panloob na banta para sa iyo. Mabuti ito. Alam ko ang background ni Qin Wen. Isa lang siyang pyesa. Sa pinakamaliit, ang pagkakaroon niya sa paligid ay nagpahintulot sa akin na hayagang pigilan ang mga eksperto ng Clarity Sect. Maaaring mapagpakumbaba ang iyong ikalawang senior brother sa kanyang mga pakikitungo, ngunit siya ay walang muwang at simple. Hindi niya kayang unawain ang aking mga plano, tumawa si siya. Panganay na senior brother, tama ka. Old Seventh, hayaan mo akong magtanong sa iyo. Ano ang gusto mong itanong?
Huwag kang mag-atubiling magtanong ng kahit ano, panganay na senior brother. Malaya akong magsasalita ng aking isipan, sagot ni siya. Palagi kang may madiskarteng pag-iisip. Sa tingin mo ba tama ang ginawa ng iyong ikalawang senior brother? Nang marinig ito, tumigil si siya sandali. Hindi, nagkamali ang ikalawang senior brother. Lumiwanag ang mukha ni Yinhai na parang nakahanap siya ng kakampi. Ang nag-iisang nakakaintindi sa akin ay ang aking junior brother, si siya. Mayroon kang matalas na pananaw. Kung sasakupin ko ang God Capital, ano ang gagawin mo, junior brother? Siyempre, lubos kitang susuportahan, junior brother. Hiniling sa akin ng ikalawang senior brother na iparating ang isang mensahe sa iyo. Ayaw niyang makialam sa iyong mga gawain at umaasa na hindi ka rin makikialam sa kanya. Itinaas ni Yinhai ang kilay. Parehong dating ugali, sapat na tungkol sa kanya. Ngayon ay isang bihirang pagkakataon na makita ka, junior brother siya. Huwag nating sirain ang mood, maglabas tayo ng alak. Sa sandaling sinabi ang mga salita, nagmadaling nagdala ng alak ang dalawang subordinate. Medyo nawala ng imik si siya matapos uminom ng 3 tasa ng alak. Tinanong siya ni Yinhai ang layunin ng kanyang pagbisita. 7th junior brother, ano ang nagdala sa iyo sa akin? Ibinaba ni siya ang kanyang mangkok ng alak at itinuro ang kahon sa tabi niya. Ito ay isang kahon mula sa ating master. Nang marinig ito, bahagyang kumunat ang kilay ni Yinhai. Mula nang lumabas ako sa pag-iisa, narinig ko na itinaboy ng master sa pamamagitan ng kanyang sariling kapangyarihan ang 10 nangungunang eksperto. Ngayon ay naninirahan siya sa Evil Sky Pavilion upang tamasahin ang kanyang mga huling taon. Ano ang ibig sabihin ng kahon na ito? Ang kahon ay napakamahiwaga, hindi tinatablan kahit ng mga sandata ng antas ng langit. Nangangailangan ito ng 6 na magkakaibang sandata upang mabuksan ito. Ngayon ay kulang na lamang. Tayo ng iyong Green Jade Sword at ang emotional ring ng ika-6 na junior sister. Ang emotional ring ay kasalukuyang nasa master, paliwanag ni siya. Naguluhan si Yinhai. Maraming kayamanan ang ating master, ano ang espesyal sa kahon na ito? Alam mo ba kung ano ang nasa loob? Umiling si siya. Hindi ko alam, ngunit kung mas mahalaga ito, mas dapat itong buksan. Hindi dapat hayaang mag-ipon ng alikabok ang mga kayamanan. Kung gusto mong sakupin ang God Capital, mas maraming kayamanan, mas mabuti. Makatarungang punto, sabi ni Yinhai, bahagyang itinataas ang kanyang kanang kamay. Sa isang kisap ng liwanag, lumitaw ang Green Jade Sword sa palad ng kanyang kamay. Akala ni siya ay bubuksan niya ang kahon at itinuro ang isa sa mga gilid nito, na nagpapaalala sa kanya, ilagay ito sa puwang upang i-activate ito. Gayunpaman, hindi inilagay ni Yinhai ang Green Jade Sword sa puwang. Nakagawa na ng kanyang desisyon ang ikalawang senior brother, at nakagawa na rin ng kanyang desisyon ang ika-7 junior brother. Ano ang gagawin mo kung hindi ako sumasang-ayon na buksan ang kahon? Bahagyang ngumiti si siya. Ang kahon na ito ay dinala pababa ng bundok ng ika-4 na senior brother na si Ming Shirin. Si Ming Shirin ay may hawak na sandata ng antas ng langit, na dapat ay ang pattern na ito dito, mukhang isang kawit sa isang talam. Na-activate na ang puwang. Binigyan ako ng ika-4 na senior brother ng 7 araw. Kung hindi ito bubuksan, malamang na magagalit ang master. Tumatanda na siya at wala ng pasensya. Malinaw na naiintindihan ni Yinhai ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Sa isang kisap ng kanyang mga daliri, umikot ang Green Jade Sword pababa sa lupa. Sinundan din ng tingin ni siya ang ibaba, napagtanto na ang lumilipad na karwahe ay nakarating na sa punong tanggapan ng Green Dragon Altar. Ang bawat daloy ng enerhiya ng labanan ay kumuha ng anyo ng Green Jade Sword. Ang aktwal na Green Jade Sword ay nababalutan ng makapal na mahahalagang enerhiya, na gumugulo sa elemental na enerhiya tulad ng isang malaking windmill. Ang nakakalat na elemental na enerhiya ay nagsama-sama sa mas maliliit na bersyon ng Green Jade Sword. Ang teknik na ito ay ang signature skill ng panganay na senior brother, ang Great Mysterious Heavenly Scroll, isang galaw na hindi dapat maliitin kahit ng mga eksperto sa parehong antas.
Sa oras na tumungala ang mga cultivator sa punong tanggapan ng Green Dragon at napagtanto na ang ulan ng espada ay nasa kanila na, huli na ang lahat. Ang mga cultivator na may average na kasanayan ay agad na hiniwa-hiwalay ng talim ng Green Jade Swords. Kahit na ang ilang mga avatar na kalahating taas ng tao ay agad na hiniwa-hiwalay ng ulan ng espada mula sa Great Mysterious Heavenly Scroll.